All right, now we asked you earlier about the recent challenge in your life that boosted your level of self-control. Well, we're now joined by this guy who will tell us all about it because his self-control cannot be questioned. He is the first ever Pinoy Biggest Loser, Mr. Larry Martin! Good morning! Congratulations, Larry! Kamusta, Larry? Ako una magtatanong, Sige. natanggap mo na ba yung 1 million mo? Sa kanila po yan. Sabi nga natin, Malapit na po sasamahan na natin Samahan na natin, no? Tapusin lang natin yung issue, kaya kinorner natin si Sir Larry. Congratulations, Kamusta? Masaya po kasi lahat ng pagtsatsaga at pagpupursige, natupad ko yung pangarap ko. Hindi lang po yung sa prizes, yung pagbago ng katawan ko at ugali ko po. Yun nga yung gusto kong itanong eh. Parang yung pagsali mo ba sa Biggest Loser, what was the biggest draw, kumbaga? Gusto mo bang magbago? Gusto mo bang yumaman? Gusto mo bang sumikat? I mean, ano ba yung pinakamalaking dahilan kung bakit ka napasali? Ang dahilan po dun talaga yung yung healthy lifestyle ko. Gusto kong baguhin. Okay. Kasi para po nga sa pamilya ko, lalong-lalo sa mga anak ko po. Tapos po yung sa prizes, hindi ko talaga expected na aabot ako sa puntong ito. Pero not a bad bonus, ha? Dahil inabot mo ang goals mo and you've been rewarded for all the hard work that you've done, di ba? Opo. So you lost 101 pounds, no? 101. Pero nung nakita namin yung picture mo, Parang weight mo lang yun, di ba? Parang nawala lang yung weight mo sa kanya. dapat ang goal mo, ganyan na maging katawan mo eventually kay Paolo. Ilang taon ka na ba, Larry? 37 po. Oh, hindi pa naalalayo. Pagdating ng 40, kailangan. Pero marami nasasakit pagdating mo ng 40. Hindi yung tinatanong ko sa kanya kasi 101 pounds. So nakita ko yung picture mo nga kanina, parang ang malaki talaga sa'yo yung tiyan mo. Kasi diba? po, tinatawag ako ng yung parang sa English, heavy drinker, gano'n. Okay. Ngayon, hindi ka na heavy drinker. Hindi na po. Hindi ka umiinom? O pakonti-konti na lang? Yung liquor, hindi na po talaga. Ayaw ko na. Pero paano mo i-maintain yun? Kasi dati umiinom ka, malakas ka kumain. Ang sakit ng iba kasi is pagkatapos pumayat, pwede pa akong kumain siguro ng konti kasi ang laki naman na nawala ako. Actually, fairly common yata yan sa mga taong sumali. Specifically in Biggest Loser. Yeah. While you're in the show, siyempre, bantay na bantay yung pagkain nyo, bantay na bantay yung pag-workout ninyo. Biglang and palalabasin. after you leave, biglang it's all up to you. Paano ka na? Paano na? And this is, I think, very much related sa pinag-uusapan nating paano na yung self-control. Kasi po ganito po yun. Nung nasa loob ako ng camping, malapit na kami matapos, ang mga kwentuhan namin ganito, pag lumabas ako, kakain ulit ako ng adobo. Tagal ko na Yun. Kasi parang ganon. Pero po yung nasa labas na ako, nasasayang po ako sa pinagpaguran ko doon. Kaya ngayon, hindi ko na talaga, wala sabihin, na. hindi ka babalik sa dating gawin. Ay, ibig ko sabihin kahit yung may cheat day ka, yung ngayong araw na to, kakainin ko Pwede, lahat ng gusto ko, isa araw lang, sa isang linggo. Mahirap po kasi yung cheat day kasi baka masundan ng masundan eh. Cheat week na. Oo. Kaya mas mabuti po talaga, i-control mo na talaga. Pwede, wag mo na po talagang balikan. Tingnan mo naman yung itsura mo doon. wow! Tama naman yan. Oh, try to show the video na. There you go. Yun yung picture niya. Ayan. Alam mo, dapat ngayon, No magpakita ka wonder- na kay Senator Panfilo Lacson ulit. Dahil sabi mo, umalis ka ng serbisyo dahil merong crackdown si Senator Ping Lacson nung siya pa yung hepe ng PNP, ano? Opo. Na yung waistline dapat hanggang 30. 34. 40 ka? Paliitan nga yung kayo ng waistline ni Pero- Senator Lacson. Nilinaw ko naman po kay sa lahat na ako naman po yung may kasalanan. Ako naman po yung nag-abuso. Okay. Yun po. Kaya ako na po yung nahiya, ako po yung umalis. Oo. Mabuti naman. Mabuti. Tinatanong kasi namin ng mga viewers natin kung anong ano kaya may papayo mo sa kanila? Kasi ang pinag-uusapan natin today is self-control, kung paano ba pinapalakas yan sa mga pinagdaanan mo. Ano yung mga natutunan mo? Yung ano po talaga, yung talagang disiplina. Tapos talaga kung may pagtiyaga po talaga, determinasyon. Saka kailangan po talaga inspirasyon. Yun. So ano yung naging inspiration mo? Yung mga anak ko po. Kids, his kids. Na ayoko silang magaya na sa akin. Na yung dinaanan ko yung masamang ehemplo, eh gusto ko dumating yung buhay nila na talagang nagmamature sila. Yung mabuting ehemplo yung makikita nila sa ama nila. Doon sa programa, Larry, ano yung pinakamahirap na kailangan mong gawin? Yung isa lang. Yung emotional transformation ko po talaga. Yan ang pinakagrabe. Yung physical po, hindi masyado dahil may background po ako. Oo. Medyo madaya ka doon, ano? Kasi pulis ka na dati.
Tapos yun nga po, kasi ako yung isa sa dalawa lang kang may pamilya dun po si Alan Chuacho, yung taga Cebu, tapos ako. Kaya kami yung pinakamahirap na emotion. Kasi iniisip namin kung paano na kayo mga anak ko, tulad ng may mga malalakas na ulan, alam namin bagyo yun eh dun sa amin bahain. Pero at the same time, parang napakagandang incentive yun di ba? Parang on one side, parang mabigat sa damdamin nyo, sa puso nyo na nalayo kayo sa pamilya nyo, but at the same time, parang ang laking incentive nun para pagbutihin talaga. Opo. Saka hindi sumagi sa isip ko na mag-give up. Dahil alam ko yung ginagawa ko para sa akin at para sa pamilya ko. Na alam kong natutuwa sila sa ginagawa kong pagbabago. Okay, well, lahat kami natuwa sa ginawa mo and congratulations. I'm sure, thank you very much. Thank you po. Nobody is happier than your family, Larry. Congratulations sa'yo. Alright, all the hard work. Samahan mo lang kami dito, ha?